always accompany us because you live inside of us. Thank you, Lord, for your promise that you will never leave us nor forsake us. That your will is always for the good of our being, Lord. Wala kang ginustong hindi maganda para sa amin. Kundi, Lord, ultimong buhay mo, Panginoon, ay inyo pong inalay. At lahat ng pasakit ay inako mo lahat para sa amin. Na ito'y simbolo ng iyong totoo at tunay na pagmamahal. Wagas na pagmamahal na walang makakatumbas nito, Panginoon. Kung kaya't kami, Lord, ay masyadong nagpapasalamat. Grateful, we are so grateful, Lord, sa lahat ng iyong ginawa. At sa araw pong ito, Panginoon, ay muli amin pong hinihiling, Panginoon, ang iyong makapangyarihang presensya, ang iyong matamis na panigurado sa aming Panginoon, ang mga bulan po ng iyong mga hininga, Panginoon, na mahal niyo kami. Na Lord, patuloy na pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon ang karanasan ng iyong paghipot, ng iyong pagyakap, ng iyong paglilinis at pagpapagaling sa lahat ng mga kakulangan ng aming mga katawan, kaluluwa at spirito. Kung kaya sa araw na ito, Lord, ay nauna na kami nagpapasalamat, the sacrifice of praise, Lord. Knowing that, Lord, you hear us, and that, Lord, in the name of Jesus, as we claim your promise, that you will do as we ask you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We give you thanks and praise. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. As we all know, today, it's our healing service. Amen? Although sabi natin, healing crusade, but usually pag crusade, lumalabas tayo at pag-ibita tayo ng mga wala pa sa Panginoon. But right now, I believe that every body of Christ needs a renewed touch. Amen? At kung sino man sa atin ang may mga karamdaman o ang ating mga mahal sa buhay, wala man sila dito ngayon. Pero ang Diyos ay hindi po nananatili sa isang lugar. Sabi nga, si Lord ay omnipresent. Ibig sabihin, saan man naroon ang bawat sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, siya rin ay nandoon. At ang kanyang kamay, ang kanyang mga kamay, hindi po maiksi para sila'y abutin, ituin, at hayaang dumaloy ang kapangyarihan niya upang pagalingin ang lahat at bawat may sakit. Amen. Kaya sabi po sa ating pong pag-aaral ngayon, actually, hindi ito pag-aaral, kundi exhortation on the promises of God. Alam niyo sa John chapter 19, let's go to the scripture. Chapter 19, verse 30, sabi ko dito, yung word, yung salita pong, it is finished. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. That was the last praise. Alam natin na marami pong tinuturo yung last 7 words of Jesus while he was on the cross, right? At ito po yung huling salita
it is finished. At alam po ba ninyo ang equivalent na salita na ginamit po sa Greek? Kasi ang New Testament ay sinulat sa salita o wikang Grego. Amen? Greek word. It means tetelestai. Tetelestai. It was a word that was used in business. Sa Greek po, it was used sa business, which meant the debt is fully paid. So kahit saan mo gamitin, ito ginagamit po, kahit presently, even sa Greece nila, because they still speak that same language, ay ito yung ginagamit nila. Pagka alam nyo, pagka nabayaran na lahat ang utang, tatatakan, fully paid. Diba sabi nyo ron? Fully paid. Ang salitan nyo na tetelestai. Amen? It is also used sa judgment. Ibig sabihin sa West. And the court system, right? Which meant the sentence is fully served. Pagka naserbihan na ng isang preso ang kanyang termino sa loob ng preso at i-release na siya, tatatakan siya, the sentence is fully served. At nakalagay po doon, tetelestai. Amen? At ganoon din po, it is also used in the military term, which meant the battle has been fully won. Kaya alam ko yung it is finished is so small word in English. But in the Greek form, it's so encompassing. Sa lahat ng area ng buhay ng tao, pag sinabing is finished, ay wala pong naiwan na loose ends. Ibig sabihin, na circumspect siya. Ibig sabihin, na balance siya. It's done. Amen. So, sa gera, pag sinabing tapos na yung gera, tatatakan na, the battle has been fully won. Wala, tapos na. Nag-surrender na ang kalaban. Or namatay na ang kalaban. Or naubos na ang kalaban. Amen? Yun po ibig sabihin. So, when Jesus declared tetelestai, it is finished. Hallelujah. Para sa atin po yun. Amen? Lahat po ng ginawa ng Diyos, magmula po sa creation. Even sa pagplano pa lang ng Panginoon ng creation. Kasi bago naman nag-umpisa ang creation, pinagplanuhan maigi ng Diyos. You know that God prepared for it. Hindi naman lang siya naisip lang, tapos ginawa niya. Hindi po. Ayon sa kanyang damdamin, dahil siya ay isang Diyos na pagmamahal. At gusto niyang ihayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang nilikha. At ang pinakal ng kanyang creation ay ang tao. Kung kahit bago nilikha ang tao, kwento na natin ulit. Di ba? Ihanda niya ang pwedeng tirahan ng tao at naisip niya ang earth. At sa earth, mayroon siyang lugar na pinili. At ito ay kung saan niya po itinanim yung hardin. The Garden of Eden. Di ba? Pero bago niya nangyari yun, kailangan niya i-create yung universe para may paglagyan sa mundo. Amen? At hindi lang po yun. Kailangan i-create niya yung mundo na masustain ang buhay ng tao. Kung kaya't mayroong air, mayroong vegetation, may mga hayop, lahat po para mayroong, alam niyo yung ecological balance ang tinatawag. Symbiotic balance ang tinatawag. Yun yung mga science term. Para sa galon, hindi mo ubos ang hangin, hindi mo ubos ang tubig, hindi mo ubos ang pagkain, na kahit perpetual, ilang libong taon ang dumadaan ay mayroong kakainin ng tao. Mayroong hihinahin na
oxygen ng tao, may iinumin ng tao. Amen. At grabe po yung awa ng Diyos. Kahit ang tao ay sinisira niya ang environment na kanyang tinitirahan. Dahil sa kanyang greed, di mo ba? Yung kasakiman ng tao, yung sinisira ang kanyang tinitirahan. Subalit, maawain pa rin ng Diyos. Nakakapanatili pa rin tayo. Nakakakain tayo ng masarap na pagkain. Amen? Nakakapag-isip pa rin tayo ng isang lechon at tinoho. Nag-iba'y naglalaway pa. Di mo ba? You know why? Because God is so merciful. And when nagdiren po yung ginawa ng taan ng Diyos, ay nagplano pa rin ng Diyos para bawiin tayo. Amen. So when Jesus said it is finished, this is what's going to bring you. Okay? Rest. It means, or it meant three things. Your debt of sin is fully paid. Yung utang natin sa pagkakasala, sa lahat ng kasalanan natin, fully paid. The sentence for punishment and judgment for us. Okay? For what we deserve, the time of being in bondage has been fully served. Amen. And the battle against the devil and sin and all the enemies of sickness, diseases, viruses, whatever the enemy has, we have fully won because of Jesus. Amen. Napagtagumpayan po. Nung sinabi po ni Lord na, be of good cheer because I have overcome the world. It means anuman ang ibato ng mundo na sistema ng dyablo ay napagtagumpayan po ng ating Panginoon. Amen. So, rest in the finished work of the cross. Because it is finished. That is time. Amen. Debt is fully paid. Sentence is fully served. The battle is fully won. And you get the victory. Amen. So it's Jesus. It's Him who fights the battle. And we get the victory. Oh, privilege po tayo. Hanggang ngayon po, hindi tayo iniwanan. Siya pa rin na nasa atin ang siyang nagdadala sa atin sa katagumpayan. Ano man ang hahanapin natin. If we let Him. Yun yung question na yun. If we let Him. Amen. Alam po ninyong lumakad po si Lord Jesus sa mundong ito. Sabi po sa Acts chapter 10 verse 38, yung si Lord Jesus Christ who walked among us has been empowered by the Father God and was given the Holy Spirit so that everything that He has done, every sickness has been healed through Him, right? Siya po yung example ng isang tao na sumunod at dala-dala, taglay-taglay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yun po yung pinreach po ni Peter para maintindihan po ng mga taga sa bayan po ni Cornelius. Nung siya po ay pinadala ng Diyos upang i-preach niya ang gospel, magandang balita, sa bahay po ni Cornelius, the household of Cornelius, and everyone was saved. Amen. At sabi po sa Matthew 4:24, His fame spread throughout all Syria. Many people who were in pain and suffering with every kind of illness were brought to Jesus for their healing. Epileptics, paralytics, and those tormented by demonic powers were all set free. Everyone who was brought to Jesus was healed. Sabi po dito, everyone.
Everyone. Wala pong sumablay. Wala pong umuwi na dala-dala pa rin ang sakit na kanilang dala-dala nung sila ay humarap kay Jesus. Amen. Lahat na umuwi sa kanya-kanyang bahay na malaya sa anumang klaseng sakit. Amen. Hallelujah. At alam po ba ninyo na ang mga disipulo ng Panginoon ay nag-display din po ng ganitong kapangyarihan. Kasi yun po ang sinabi ni Lord. Alam po ninyo sa Great Commission, we all know about Matthew, but let me give you the account sa Mark ng Great Commission. Let's go to that scripture po. Let's go to Mark 16, the Gospel of Mark, chapter 16, verses 14 to 18. Sabi po dito, ito po yung si Lord ay nag-resurrect na galing sa kamatayan. Amen? Nagpakita na siya sa mga maraming witnesses na pinili niya. More or less around 500 of them before he went to heaven. So in verse 14 says, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, this is the commission, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these things, hindi po niya kinaligtaan. Tandaan niyo yung mga bagay na ito, sabi niya. Will follow those who believe. Susunod ito sa mga nananampalataya na naniniwala. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will not by no means hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. So this is part of the commission. Amen? Ano yung commission? Hindi yung commission sa kita. Okay? Baka nakatingin tayo doon. Commission means God sending, empowering those who believe, doing the same thing that Jesus did. Diba sabi po sa chapter 14 ng John, verse 12, those who believes in me, he who believes in me, all the things that I have done, he will do also. And greater things than this. Sabi po niya. Amen. Lagi kong sinasabi po yun sa inyo. Paborito kong verse. Ibig sabihin po, isinali niya sa akin yung kapangyarihan na taglay niya. Amen. Kasi lahat ng ginawa niya, kaya nating gawin. Nasabi pa nga, hihigitin mo pa. But of course, hindi po yung higitan na mas malakas pa tayo sa kanya. No. It's because during our times, iba na yung panahon. At of course, in the eyes of men, mas greater yun. Kasi noong panahon na yun, wala pa namang milyon sa kanilang lugar. Amen. Ngayon, isang meeting pa lang sa Africa, milyon na masasave. So, it means, it's greater, right? But not in power. Amen. So, what I'm saying here, so, alam niyo yung problema lang ng tao, lahat kinandala ng Diyos eh. Wala na tayong problemahin pa eh. Ang problemahin natin, wala tayong problema tungkol sa Diyos eh. Kasi ginawa lang niya yung dapat niyang gawin para sa atin. Sabi nga niya, teteles tayo. Amen? Hindi ka na pwedeng bumalik sa Kanya, Lord, bakit kulang ito? Hindi ka na pwedeng bumalik dahil tapos. It's given. Everything is given. It's up to you to believe. Kaya sabi po nyo sa kinot ko lang kanina, those who believe in me,
Amen? Hindi lahat makakagawa. Doon lang po sa naniniwala, nagtitiwala kay Kristo ang makakagawa ng mga bagay na ginawa niya. At alam niyo pa, yung mga sila Peter, di po ba, pag titignan natin, si Peter po, sa Acts 5, so let's go to verse 15 and 16, chapter 5 ng Acts. Let's go to verse 14 now. Unbelievers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets. Kasi sa dami, hindi na kulang na isang araw para ilihas pa sila isa-isa. Imagine yung buong Israel, yung mga nanampalataya na naniniwala na pupunta na doon sa lugar na sa bayan ni Peter. Amen. At alam nila kung saan siya dumadaan. At ang ginagawa lang nila, pinapahigan nila yung mga may sakit doon sa dadaanan niya na kahit man lang yung anino. Dapuan lang sila ng anino ni Peter, ay gagaling na sila. At sabi po dito, let's continue reading. So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Amen? Also, a multitude gathered from the surrounding cities of Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits. And they were all healed. Amen. Ibig sabihin, lahat po tayo, if we live like Peter, umaapaw yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi na mag-i-effort si Peter. Si Peter walang kaalaman, naglalakad lang pala, nahihil na yung mga dadapuan ng mga anino ni Peter, di mo ba? How much more pa yung mga pininilihas niya? At ano ang nakita natin dito? Dahil sa pananampalataya ng mga tao na nagdadala ng kanilang mga may sakit. At yung mga may sakit, dalhin po ako doon. Amen? Pananampalataya po yun, imagine. They believe that God moves in these people. Si Paul, example po ni Paul sa Acts 19. Let's go to the scripture, Acts 19. Sabi po dito, kahit po yung handkerchief, yung apron. Amen? 19 verse 12. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Ibig sabihin, minsan, basta kukunin na lang sa kanya o yung mga ginamit niya. Amen? Brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Amen? Ganun po yung pananiwala lang po yun eh. Paniniwala because they believe in the power of God through Paul. Amen. Sabi po dito, lahat gumaling. Kasi naniwala. Imagine example po, si Lord Jesus. Kaya alam niyo ba kung bakit dinudumong siya ng mga tao? Kasi lahat ng mga nakahipo sa kanya, gumagaling. Of course, ang very good example po yung babae.
na na nag-bleed, di ba ba? Inisip niya, alam niya na pwede siyang mamatay kasi at that time, yung kung may issue of blood, yung nagdi-discharge po ng blood, in that time, they are considered unclean. At pag nalaman ng mga tao, pwede she will be stoned to death. At ang ginagawa po dapat, pagka ikaw ay alalakad, unclean, kamo para ihihi. Eh wala yung mga tao, papabaya ka lumakad. Pero siya hindi. Kasi gusto niya mahipo yung lalayan ni Kristo. Bakit laylayan? Yung pagpapakumbaba. Imagine yung dulo ng damit sa laylayan, sumasayad sa lupa. Yun po yung ginawakan. At ang kapagirin lumano. Yun po yung mga example po. Yun po yung nakuha ng mga naniwala kay Kristo. Yung mga apostol, mga disciples ni Lord. I believe hindi lang po, ang nakadocument lang po dito si Paul, si Peter. Pero alam niyo ba, nagkaroon din po ang nangyari sa lahat po ng mga disciples, yung apostol ni Lord. Kaya nga sila ay executed, all of them except John, who died naturally while he was exiled in the island of Patmos. Amen? But all of them were martyred because of their faith, because nag-demonstrate sila ng kapangyarihan. Amen? So, bakit ko po binabahagi ito? Kasi po, nasa atin lahat po, kung maniniwala po tayo. We came here, and alam niyo ba na healing service ngayon? Sino hindi nakaalam? Na yun nyo lang nalaman. Praise God. Knowing that this is the healing service, dapat prepare yung heart natin, yung faith natin. Di ba? Do you believe that even your relatives, your loved ones in the Philippines or wherever they are, by your faith also, if you come forward, they will be healed? Amen. Wala ito posible kay Lord. Because the Word of God is alive. Amen. Amen. Kung ano yung binigkas ni Lord noong pa hanggang ngayon, ay totoo pa rin na ngayon. At magpakailanman pa. Because the Word of God never changed. It never changed with times, with places, kahit geographic place. So kaya kung ikaw ay masakit, pupunta ka ng buwan, may kasama ka doon, gagaling ka pa rin, sako pa rin ni Lord yun, di ba? Because the Word of God doesn't change. Alam niyo yung natural law, mag-change. Ang gravity, nag-change po sa distance, di ba? Pag ikaw mataas sa basta, wala ka ng weight. Kasi wala na yung pull of gravity, kaya ka nagulutang-lutang ka na lang doon. Diba alam niyo yung mga spacecraft na yung space station? Umikot lang doon, nasa isang neutral place, umikot lang. Ang mabigat doon, tunilada yun. Pero bakit nananatili? Wala lang nagpapower yun para manatili doon. Hindi, nandun lang siya. Mayroon siyang makina lang to correct the direction. But it remains in the same altitude. Kaya yung mga tao doon, hindi ka tulad dito na nakakalakad ka lang normal. Doon, lulutang ka. Kaya yung mga, nag-stay ka lang 3 months doon. Pagbalik mo dito, ang lambot ng mga tulo kasi hindi ka nawala, hindi na-exercise yung muscles mo. They have to have a rehabilitation and rehab sila. Amen. But the Word of God never changes. It's the same power here on earth, even in space. Amen? At even in time, mula nung binitawan ni Lord sa kanyang bibig ng mga salita niya hanggang ngayon, nanatili pure, hindi nabawasan ng 1%. Still the same 100%. Whatever it said is always the same. So ngayon, kung nagpagaling ang salita ng Diyos noon, how much ngayon?
Amen. Hallelujah. So, why I am sharing this? Because I want that your faith is boosted. Kasi alam niyo yung sabi nga ang miracles na matitanggap mo ay katumbas lang ng faith na mayroon ka. Amen. Of course, may mga instances na yung faith na ginagamit ng Diyos ang ginagamit. Kahit na walang faith yung nililay hands. These are instances where God wants to touch His people. Pero tayo, yung mga hindi nananampalataya, okay. Pero tayo lahat mananampalataya. Kaya gagamitin din ni Lord yung faith natin. Ako mas po na alam natin yon, pero kung hindi mo ini-exercise ang faith mo, that's different. Amen? Because you knowingly deny. Yung pong walang alam kay Lord, excusable po yun. Ginagamit ni Lord yung healing sa kanila para makakilala sa Diyos. Pero tayo alam natin ang kakayahan ng Diyos. Gamitin din natin ang pananampalataya natin. Those who minister and those who come to be ministered should have the same faith. Di mo ba? Hallelujah. At sabi nga hindi lalampas po or hindi mawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? It is only when we believe that is fully released. Yung pag-release po ng kapangyarihan depende sa pananampalataya. It is by the grace of God na hiniling mo isang baso, dumating 2 baso. Amen? More than you have asked. Kasi sabi po sa salita ng Panginoon, Ephesians, di ba? More than we ask than that God is going to give us more than what we ask or imagine. If we put our faith, di ba ba? Kasi nga, hindi natin na-imagine ang gagawin ni Lord. Kaya kung ano yung na-imagine mo, go for it. But God has more things than what you imagine. Di ba? Amen. So do you believe whatever you are requesting na andin lang po? Pag sinabi natin healing service, so to say, is not bound only sa physical. Kasi ang tao po ay mayroong 3 bahagi. Diba? Spiritual, soul, and body. Physical, emotional, psychological, and spiritual. So, kung ano man ang hihina sa'yo doon, kaya kong paglalingin palakasin ng Panginoon. Amen. Pag sinabi pong physical, katawan man ito, o pangangailangan. Kasi pwede magkasakit ang bulsa at wallet, di ba ba? Pwede ang isang wallet ay mapilay, di ba ba? Kaya himasin ni Lord para magkaroon ng paniniwala lang po, di ba ba? Kapag kakailan ka problema, anumang bahagi ito mga financial, physical, or whatever it is, huwag kayong iyak na discourage, dapat ma-encourage kayo, dapat dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan ay makilala niyo ng Diyos. Maranasan niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba ba? Do you want to experience the power of God in every area of your life? It's by faith. Amen. It's the promise of God. Yung pong binayaran ni Lord, kasama po lahat yun. So, are you ready? Amen. Are you ready to receive? Amen. Hallelujah. Alam ni Lord yung nasa puso niyo. Amen. Baka sabi, Amen, ano yun? Amen? Pag sinabing Amen, you are sure. Amen.
Amen. Hallelujah. So, huwag na tayo magtagaw. Para makarami si Lord sa inyo. Amen. At makarami kayo kay Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father, as we go forth with this exercise, thank you for everyone who's come. I know that everyone needs many things, some things in their lives. And it's only you who knows. But Lord, hindi ko man namin ito alam, kundi alam ko ninyo. Kaya kami nagtitiwala, nagpapasalamat na ngayon sa inyo pong gagawin sa bawat isa sa amin. Doon po sa mga may problema sa karamdaman, sa kanilang physical man na katawan o sa mga mahal nila sa buhay. Oh Lord, we just lift them up, everyone right now. But as we minister your healing touch, your blessings, that they will instantly receive, Lord, your touch, your assurance, and that, Lord, in your time, everything will come. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. So now, let's invite anyone who come to the front and receive whatever that is in your heart. Ano man ang pangangailangan niyo, then confess it to the Lord. At hindi lang po ako ang mag-minister dito ngayon. Lahat po ng mga servants ni Lord. Can you come and I believe that we are all anointed by God. Amen. And just know that Jesus wants to heal you. You don't have to beg. It is finished na po. Kaya we just come here to receive what has been finished at the cross. Amen? Praise the Lord.
Maghihiling. Maghihiling talaga. Nauna ko siya. Pauna yan. Thank you.
Paano pa rin ang salis ng patuto? Praise the Lord. Amen. So, alam nyo, ako'y nagagalat kasi I believe na patuloy na kumikilos sa Panginoon kasi hindi lahat ang punta, ibig sabihin, okay yung mga iba. Pati yung mga families nila. It's good to hear. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. So,
gusto ko lang kung mayroong kailangan i-report tayo sa pinag-pray natin ngayon, ay maganda kung i-testify natin. Even hindi ngayon, or kung you have experience now, mas maganda i-testify natin. Pero kung makuha natin yung balita sa mga mahal natin sa buhay, next time, we can give glory to God. Amen. So, kaya alam niyo ba yung pagka nagte-testify, ibig sabihin ng testimony? Amen. Ibig sabihin, God will multiply, God will continue to move. Amen. Will continue to move. Yan ang testify. Pag nag-testify ka, ibig sabihin, pagkilos yun at patuloy na paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Isa repetition ng pagkilos ng Diyos sa bawat sa atin. Amen. Na ibig sabihin, lumitaw man ang pangangailangan natin, ay agad-agad andyan po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, praise God at nakita ko nasasaya na ba ang mukha eh. Amen. Let's give glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we expect miracles, Lord. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. So, anyone want to testify kung meron? Will this give the chance? Yeah. Nung pinagprayakan ni Ate Glinda kanina, kasi ngayon yung kuya ko kasi, yung kuya namin, nung binata, na namamana ng isda dun sa ilog. Tapos hindi niya sinasadya na yung napana niya dito yata ba? Tapos lumusot yung pana dito. Tapos hindi umano yung dugo, walang lumabas na dugo. No, akala nila noon okay lang daw kasi walang ano. Ngayon po, ngayon tumanda na, doon niya nararanasan na ngayon yung pain dito sa loob. Kaya pag gabi, hindi siya nakakatulog. Yung gusto niya yung laging pinapalitan yung damit niya, hindi siya nakakatulog. Pero tanghali okay naman. Pero ngayon, sabi niya nga na minsan mahirap huminga. Pero praise God, nung ginano ako na Glinda naramdaman ko yung init dito. So, I give glory to God. Kasi ang Panginoon talaga sumigil sa ating buhay. Amen. Pagawin natin ibalita sa kapatid mo. Sino pa? Praise the Lord. Nung praying fasting po, nung pinag-pray ni Pastora yung hipag ko na nasa Dubai, kasi po na mild stroke po siya, naghina daw yung buo niyang katawan, yung kalahati. Ngayon, nung pagkatapos ng ipag-pray po, talagang minonitor ko ng, after 3 days, nung na-chat ko na siya, sabi niya, thank you ate, kasi talagang okay na ako, nakakapagtrabaho na ako, kasi nga yung trabaho niya doon is nag-aalaga ng bata, ng baby, kaya sabi niya, at saka thank you Lord din, kasi hindi na ako pauwi ng amo. Kaya praise the Lord, kasi ang favor ng Lord ay nasa kanya, kasi mabait yung amo niya. Nung nag-mild stroke po siya, talagang dinala siya agad sa doktor. Hindi siya pinabayaan ng mga amo. Kaya sabi ng amo niya ngayon, hindi ka na uuwi. Pag naubos yung maintenance mo, kami nang bahala. Kaya praise the Lord. Amen. Ito pa. Anyone? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sige po ba tayo? Yeah! Amen. Sabi nga, lagi natin sinasabi, ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Amen. So, alam niyo po, dapat patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon ang siyang lamang nag-iisang dapat natin purihin at sambahin. At binibigyan tayo ng iba-ibang pamamaraan kung paano natin sambahin ang ating Panginoon. At ito ngayon, gawin natin sa pamamagitan ng ating tithes and offering, let us worship the Lord.
Amen? Let's pray. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami at tunay nga na napakabuti mo, Lord God, sa lahat ng oras. Hindi lamang po sa bawat isang area ng aming buhay, kundi sa lahat ng area ng aming buhay. Patuloy kang kumikilos. Maging Lord sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, ito po ay isang pamamaraan upang ikay aming sambahin. Kaya sa oras na ito, Lord God, anumang amount ang malibig ko ngayon, ito po ang aming laging dalangin na magamit mo para sa karagdagang mga kaluluwa para sa iyong bahay. Ama, maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay magbigay ng may kagalangan sa ating puso. First fruits of my heart, I come to you, O Lord. Every blessing that I have, I come to you, O Lord. I bring my tithes, my gifts, my praise into your holy place. To honor you, my King, so keep with love in this place. I will honor the Lord with my offering, with my wealth, with my all, to the joy I bring. Your promised blessings overflowing and divine. I trust your word, your love is mine. You said you bring the tithes, O Lord, into your stores out here. Test your faithfulness and love, because we will fear. The floodgates of heaven will open wide, the places will fall in your provide. I will honor the Lord with your offering, with my wealth, with my all, to the joy I bring. Your promised blessings overflowing and divine. I trust your word, your love is mine. Every seed I sow will grow in your hands. You'll make a way when I don't understand. With faith I give, forgiving me life. You're my provider, my guiding light. I will honor the Lord with my offering, with my wealth, with my all, to the joy I bring. Your promised blessings overflowing and divine. I trust your word, your love is mine. Hirap sumabay eh. Hirap ng melody. Baka baka makasagabal pa. Yes. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang po natin i-welcome si Ann S. Alcantara. At siya po ay invite ni Sister Flor sa kanilang pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Sunod, kasama din kami. Si Ann, ang ganda ng pangalan mo, si EA, no? Dagat. Si Ann Alcantara. Gusto ko lang, pero bago ko sabihin sa iyo yung about the church, kung saan ka nandun ngayon, manatili ka nakagawin pag-pray ka ni Pastor Morgan. Just as a leader after the Lord. Maraming salamat po sa buhay ni si Ann. Sa kanyang pagparito, alam po namin na Lord, ito po yung inyong disenyo para sa kanya. Ito po yung appointment niyo para sa kanya na maranasan kanya sa kaligitnaan ng pagpupulit sa iyo. Na hindi lang po niya maranasan ang pagmamahal mo, kundi lahat ng kabutihan mo ay matanggap niya mula sa iyo. At dalangin po namin ang iyong paggabay sa kanya sa direksyon ng kanyang buhay, na ito po ay
pupunta lamang sa daan na inilaan niyo para sa Kanya. Dalangin po namin na samahan niyo siya, Panginoon. At huwag niyo hayaan na siya ay, Lord, mawala sa landas, kundi, Panginoon, sa kanyang pagkakilala sa iyo as she will continue to seek you, Panginoon. Sa patuloy niyang paghahanap sa iyo, ay tunay na matatagpuan kanya, sapagat yun po ang iyong pangako sa iyong salita, that those who seek you will find you. And even, Lord, salamat po sa mga biyaya at pagpapala na nakalaan para sa kanya. Naway matamasan nito sa po ng kanya mga mahal sa buhay. At alam po namin na, Lord, hindi po ito yung una at huli niyang pagpunta dito, kundi ito po yung umpisa ng kanyang pagkakaroon ng tunay na pagkikipagrelasyon sa iyo. Just release the blessing upon her life right now in Jesus' name. Amen. Sila, gusto ko lang ipaalam sa iyo na nandito ka ngayon sa isa sa mga katawan ng Panginoon dito sa lupa. At ang pangalan ng church ay mahaba nga, pero every time na sasabihin mo yung pag-asa mo na buhay. Kasi ang pag-asa natin ay ang ating Diyos na buhay ang pakailanman. So ang pangalan ay Jesus Christ, the Hope of Glory International Church. At we are non-denominational, non-sectarian. At kahit na sino ay welcome dito. Bible-based tayo at tinatakal natin ang buong Biblia from Genesis to Revelation. So, I hope na, and we believe in Triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At meron tayong dalawang service sa isang linggo. Ito ay yung Saturday. At nag-i-start ito ng 1 p.m. to 3 p.m. Dito na rin kami nagla-lunch. Baka gusto mo, kung day off ka ng Saturday, maaga-aga kang pumunta at makapag-lunch. Ano? Every Sunday lang. Ay, praise the Lord. Isang day magkakasama tayo. Wala kang kawala kay Lord. Sunday, yes. Kay Lord naman kasi ano yun. At every Sunday, ito nga, nag-start tayo ng 9 o'clock, ay 10 o'clock hanggang 12. At pag mamaya may teaching, baka gusto mo mag-join. At talagang, itong katuruan na to, talagang lalo kang mapapamahal, lalo kang magiging close kay Lord. Amen. So, meron din tayong Bible study every Wednesday. Ito ay ginaganap sa ibang bahay ng mga kapatiran. Kung hindi ka man makapunta, pwede rin sa via Zoom. At Friday, ganun din. Ganun din. Kasi, ang pinaka-main ng Friday is sa Pilipinas. Pero kung sakali namang uuwi ka, pwede mong makontak sila Brother Alex. Amen, yes. Tapos kung andito ka naman, everyone can join via Zoom doon sa hindi makakapunta. Kaya, thank you at pinakulakan mo yung invitasyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Sister Flor. And I hope na hindi lamang ngayon, kundi every Sunday makasama ka namin. Praise God. So, thank you Lord. At bago tayo dumako sa announcements, kanina tinawag yung mga kung sino man yung naka-experience ng healing para magbigay ng patotoo. Ngayon naman, kung sino man yung gusto magbigay ng pasasalamat sa iba-ibang paraan, so welcome po kayo dito. Kung pwede lang po, i-summarize lang natin. Kasi wag naman po yung mag-umpisahan natin, ako'y pinanganak sa mundo dito, tuwang-tuwa ang magulang ko. Pero bago muna ang lahat, gusto ko kasi nag-birthday ang aming kapatid ni si Maricel. Gusto ko muna unahin si Sister Maricel para maibigay niya ng todo yung pasasalamat na kayo. So baka magkita ng awitin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. There is power in the name of Jesus. Amen. Papasalamat po ako for another year of my life. Nag-birthday ako nung nakaraang May pa, June na ngayon. Nakaraang May 14 pa. Kasi dalawa ito, kaya inantay ko talaga. The moment na narinig ko yung salita ng Panginoon, na-convict ako agad. At the moment din na nagbasa ako ng Bible, ito yung verse na talagang sinasabuhay ko. Sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares for me and He cares for you. So glory to God, talagang sabi ko, Lord,
I offer my life to you at paniniwalaan ko ang salita mo. Ngayon, tinataas ko ang pamilya ko at ang mga anak ko. At that time kasi lumayo ako, iniwan ko yung mga anak ko noon. Kaya hindi, napakasakit sa isang inaiwanan mo yung mga anak mo. Iyak ako, gabi, araw-gabi. Kasi sinasabi ko, Lord, itong salita mo ay totoo, patulogin mo ako ngayong gabi. Hindi talagang nagkaroon ako ng peaceful mind, nakatulog ako ng nahimik. At ito pang pangalawang hiningi ko, Lord, i-provide mo yung pangangailangan. Kasi as a single parent, at breadwinner na din, kasi mga matanda na yung magulang ko. Kaya sabi ko, provide ako sa pangangailangan ko. Hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. At ito po yung isa. At ito po yung papasalamat ko sa Panginoon. Kahapon po graduate ang anak ko, kaya hinanda ko ito ngayong araw na ito na mag-testify ako sa inyo. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. At yung prayer